Friends, eto. Magluluto tayo ngayon ng giniling. Yun ang kakainin natin ngayon for lunch. Typical lang to, pinakamadali lang to. Simple-simple. Pero masarap. I promise you guys. Talagang masarap tong giniling ko. Maraming luto ng giniling, simple-simple lang. Pero kanya-kanyang version. Yung version ko, talaga masarap to. Simple lang din. Panoorin nyo ha, tingnan nyo. Hello guys, ako na munang gigisa. Siya lang magtitimpla. Alam nyo, kami, partners kami sa lahat ng bagay. Lalo na ngayon na pag-uwi namin dyan sa Pilipinas. Wala kaming gagawin kung hindi kami dalawa lang magkasama sa lahat ng pupuntahan, lahat ng bagay na gagawin. We are partners, but not in crime. Yun ang nangyayari pag nag-retire na. Oo. Ganon. 24 oras nang magkasama. Oo. Baka magkasawaan, magluto na lang. Kasi, hindi namin naman afford na na kumuha ng maid. Dahil, sa totoo lang, dalawa lang kami, bakit pa kami kukuha ng maid na katulong? Maganda sana, dahil makakapagbigay ng trabaho, pero Di afford. ang problema, hindi na namin ma-afford. At saka yung sa dahilan ng pagkakabili namin ng bahay, dahil si Jerlyn nag-retired na, di ba? Ng age of 55. Yon. Ako, matagal na akong retired. May nakukuha ko sa retirement ko. Tapos siya, nung mag-retire, yung nakuha niyang pera sa retirement, yun ang pinambili namin ng bahay. At least, bahay sigurado na. Meron na kaming bahay. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Ngayon, yung pangkain namin, doon na lang kukunin sa retirement ko. Yun na lang ipangkakain namin dahil yung retirement ni Jerlyn, ipinabili na namin ng bahay sa Pilipinas. Yung tinatanggap niya buwan-buwan, yun ang pagkakasahin namin. Pagkakasahin namin sa bills at saka sa pagkain. Ngayon, ang katwiran ko, basta nagkaroon na kami ng silungan, may bubong pag umuulan, shelter, pagka yung kailangan ng ang tirahan. Yun ang importante sa akin. Ngayon, yung kakanin, madali na yon. Yun nga, manggagaling na yun sa yung panggastos doon, electric bill, water bill, ano pa ba mga bills doon? Internet, yung mga ganon. Doon na sa ko, sa retirement ko manggagaling yon. At kung sakali man, kakapusin kami, pagka wag naman sanang dumating yung ganong sitwasyon dahil sa alam ko naman papatnubayan tayong lahat ng Diyos. Pagka medyo kapos yung retirement, yung monthly retirement, madali na. Pwedeng lumabas ako, mamalimos, manghingi ng kakainin. Ang importante, yung bahay, yung titirhan. Ngayon, ang tanong nila, bakit uuwi pa kayo ng Pilipinas kung nandito na kayo sa Amerika? Meron naman kayong bahay, meron lang kayong magandang buhay dito. Ba't uuwi pa kayo? At saka nandito yung mga anak nyo. Bakit kayo uuwi? Okay. Dahil kasi kami ay Pinoy, maghahanap-hanapin mo ang iyong pinanggalingan. Kami ay isang tunay na Pilipino. Sa isip, Hindi. sa salita, at sa gawa. Hindi nga, sa totoo lang. Pag bata-bata ka pa, talagang gusto mo dito sa Amerika. Kakayod ka. Lahat ng basta masipag ka lang, lahat ng gusto mo, makukuha mo. Magandang bahay, sasakyan, lahat, pagkain. Pero, pagka nagkakaedad ka na, nakakapag-isip ka na iba pala ang gusto mo. Ganon. At saka nung nag-pandemic, maraming nabukas ang isip, di ba? Doon tayo nakapag-isip na talagang kailangan natin ng umuwi. Yung ganon.
Kasi dito, pagka masipag ka na, may trabaho ka, Ay, lahat ng gusto mo, lahat ng makukuha gusto mo. mo, bahay, magandang bahay, you can afford, mabibili mo lahat. Kung anong kailangan mo. Pero kami gusto namin mamuhay ng simpleng buhay lang. Balik sa kung saan ka nang galing. Balik Pilipinas. Konting patis, guys. Ito lang mamimiss ko sa Amerika talaga. Akala ko ito made in Vietnam. Yung pala Hong Kong product pala ito. Pero Vietnamese siya, patis na napakasarap. Napakasarap. Kaya itong mamimiss ko sa Amerika kasi wala yata dyan sa Pilipinas. Kaya katulad nun, yung patis na yon, ma-afford namin dito yon. Magkano isa nun? $8 kung sale. $8 ang isa. Kung sale. Oh. Mas mahal pa kung hindi. Palagay mo ng kung hindi sale, mas mahal. Ang isa ha, bali Isang almost bote. almost 500 pesos. Pero sa Pilipinas, hindi na namin ma-afford yun. At saka baka wala sa Pilipinas nito. 3 crabs. Yun. Ano pa ilalagay ko dito? Hayaan mo munang masangkot siyang mabuti. Okay, takpan ko. Takpan. Ayan. Okay guys, kwentuhan tayo mamaya ulit. Okay guys, sabi niya, lagyan ko na rin daw ng asin. Ayan, garlic salt. Or asin na regular. Kung ano ang meron, pwede. Gusto namin yung garlic salt kasi may lasa na, di ba? Or kung wala, salt at garlic powder, pwede. Takpan ulit. Okay guys. Paminta is life. Para kay Louie Boy. Gusto niya paminta, paminta. Ito guys, ang magpapasarap. Tomato sauce. Tapos, may konting tamis-tamis, manamis-namis na maanghang. Ito ang gusto namin Pinoy ketchup. Konti lang. Hirap lumabas, pagbago. Ayaw lumabas. Konti lang. Tapos meron akong ubos na. Kasi itapon mo, meron pang konti. Wow, ang ganda na ng kulay. Pero, pakukuluan pa natin para lumasa. Lumabas ang lasa ng karne ng giniling. Ito, friends. Ayan ang magandang. Nakita mo itsura pa lang, oh. Yan ang gusto ko sa mga giniling, menudo, mechado. Ganyang itsura. Yung tingin pa lang, masarap na. Diba? Ngayon, maglalagay ako ng konting sugar.
Okay? Konti lang. Sugar to, guys, okay? Yun, tama na yun. Ganun lang. Diba? Iba yung itsura pa lang ng ulam. Masarap na. Hindi mo pa natitikman. Kaya, yun ang yun ang importante. Kasi, kahit na anong sarap, pagka itsura, hindi maganda, parang let's say sa karinderya, magtitingin ka ng ulam na gusto mong kainin. Kahit na masarap, pagka nakita mo, katulad nitong giniling, maputla, pas na yan, pas ka na. Hanap ka na ng iba, parang itsura pa lang kasi, hindi na masarap. Kaya ako, yung itsura pa lang gusto ko, masarap na, para ganahan lalo ang kakain. Eto, pwede na nating ilagay itong cubes na patatas. Nasa sa inyo kung gaano kalaking gusto nyong cubes, pagkaka-cube niya. Ito, maliliit lang. Dahil minudo siya. Okay? Giniling. Ay, giniling siya. Ngayon, aalisin ko na sa tubig dahil pagka ang patatas, pagkatapos kong hiwain, kahit na pang siya, binababad ko sa tubig para hindi mangitim. Pagka kasi walang tubig yan, mangingitim. Bago nyo ilagay siya, maitim na. So ngayon, wala nang itim, wala nang tubig, ilalagay ko na siya. Ayan. Diba? Nako, medyo sumasagi-sagitsit na siya, Ayan. Sagi-sagitsit siya. See? Unti-unting lalong gaganda ang itsura niyan. Okay? Okay? Sandali lang yon. Dahil ayaw natin ma-overcook ang patatas. Kasi pagka na-overcook siya, malabsa, malabo. Yan, sandali lang. Tapos, ihuhulog natin itong mixed vegetable, carrots and green peas. May nabibili nito na nasa plastic. Ngayon, kung meron kayong sariwa, yung yung hindi pa hiwa, pagkagaling sa palengke, ayun, hiwa-hiwain nyo muna. Tapos, tsaka nyo siya iuhulog. Pero ako, meron akong ito na, ready mix. Kaya, yun na lang ginamit ko. Ayan. Nakita nyo ang itsura? Okay. Tatakpan natin sandali. Ito na, friends. Let's see. Wow! Yan ang sinasabi ko. Diba? Alam mo, mas maganda kunan mo yan ng malapit. Ang ganda niyang tingnan. Oh, man. Woo! Yan ang itsura pa lang. Masarap na. Yan ang sinasabi ko, di ba? Itsura pa lang masarap na. Naglalamay na ako nito. Eto, na to, tapos na to. Finished product. Patayin ng kalan. At sandukin na para makain na. Sarap, guys. Ayan. Ihahain na sa atin ni Jerlyn. Ako ang tigagisa, tigahain. Well,
nagagawa mo naman magluto rin eh. Paminsan-minsan. Pagka busy talaga siya, wala siyang choice kundi yung niluto ko ang kinakain niya. Pero ganun pa man, ako pa rin ang taga-tikim. Yeah. Yan guys, oh. Sandok na kayo ng kanin niyo, oh. Oh, nagmamantika, oh. Sarap guys. See, simple lang yan. Giniling lang. Giniling na manok, giniling na kung anong pwede. Si JR kasi, si Angel, yan ang paborito nila. Yung giniling. Gusto nila yung mga walang buto, walang tinik, mga fillet, mga giniling, yun ang gusto nila. Ayaw nilang may mga matataba silang manguya. Ayaw nila. Okay guys, salamat sa inyong suporta. Okay, friends. Tapos na. Wala akong masasabi sa inyong lahat kung hindi maraming salamat. At mahal na mahal ko kayo. I love you all. Yung mga subscribers, viewers, silent viewers, at saka yung mga bagong nadaan, yun. Maraming salamat sa inyo. Pero kung pwede sa mga bagong nadaan, paki-subscribe nyo na ako. Para masundan nyo na ang mga sumusunod kong luto. Or kahit na anong vlog, yung bang lalo na sa Pilipinas kasi lahat na ng i-vlog na namin eh. Yun na lang ang magiging magagawa namin eh. Libangan. Ayan na guys, ang ating finished product. Yan. Hindi ba? Itsura pa lang oh. At saka yan ang ating, kung tawagin ko mga ganyang luto, yung mga luto kong ganyan, yung bang hindi masyadong maraming sahog-sahog, na masyadong westernized na dahil napasarap na ng kung ano-ano. I mean, yung mga ganyan luto, giniling, minudo, ano lang, yung bang typical kung tawagin ko yan, yung talagang Pilipino na na giniling. Yung bang makikita mo lagi sa karinderya. Yo, pero nasa pagluluto nga. Yan. At saka gaya na sinabi ko sa inyo, yan sa Pilipinas ganyan na ang magiging namin. Kahit na anong gawin namin, ibablog na namin. Yun nga, gaya na sinabi ko ulit, na nakakatulong na rin ang YouTube sa amin. Dahil binabayaran na ako ni YouTube ng $100 a month. Ay, YouTube, lakihan mo naman. Baka hindi makabili ng isang sakong bigas yan sa isang buwan. baka naman. Oh, minsan 110, 120. 100 plus. O di, nagluto ka ng ulam, kumita ka pa. Natuwa ka pa. Kami, nalilibang kaming dalawa sa kakagawa ng YouTube kaya. Oo, ganon. Yun, para at least alam nyo rin kung magkano binabayad sa akin ni YouTube. $100 plus. Diba? O, pambili na rin ng bigas yun, pangkain na. Diba? Yun, nang dahil sa inyo, dahil kung wala kayo, wala itong YouTube ni Louie Boy Vlog. Balang araw, lalaki din yan. Yun. At saka lagi rin namin dinadasal na sana, make it big, dear Lord. Alam niyo ba guys, sa mga nag-start pa lang ng YouTube na nangangarap, ang YouTube ay hindi para yumaman. Dahil kasi, iilan lang sa mundo ang yumaman sa YouTube. Totoo. Pero kung happy ako na nag-i-edit, happy ako na nagkakamera, nag-film. Nagluluto. Siya naman, happy na nagluluto. Oh, may $100 a month kami. Di malaking bagay na yon. Pero ang YouTube, hindi nyo dapat asahan. Kasi magugutom ka. Para sa income. Ilan lang ang sinuwerte sa YouTube. Pero, kung merong hang tiyaga, isipin mo yung $100, malaking bagay na yan. Dati, ang pinakauna nating sweldo sa YouTube, magkano? 1 cent. As in, 1 cent. Tapos naging
$5, $7, $20, ngayon $100, tapos naging $120, oh. Isang ano yun, isang buwan yun, Isang buwan yun, isang buong buwan. Kaya hindi mo pwedeng iasa ang buhay mo sa YouTube. Hindi pwede. Hindi Kasi pwede. baka naman mag-isip sila na nag-retire tayo dahil yumaman tayo sa YouTube. O kaya nakabili ng bahay dahil Sa YouTube. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Dahil kasi ang YouTube wala. Makikita nyo naman eh. There's a website sa internet na pwede nyong tingnan ang mga kinikita ng mga YouTubers. Kaya hindi ka pwedeng mag-lie kung magkano kinikita mo. So, yan, sa loob ng ilang taon, 3 taon, Oh. yan, naka 100 na kinikita namin. Pero biro mo kung asahan mong diyan ka lang mabubuhay. Paano yun? Patay Sipin mo ka. sa loob na isang taon. Ngayon, 1,200 ka lang. ngayon bali naka 5,000 na kami. Ibig sabihin pa lang in 3 years, a month. Every month, 120, 103, 107, gano'n. Hindi mo pwede ibuhay ng pamilya mo yun. Hindi diba? pwede. So anyway, pero kahit pa 5-5 lang, salamat po, Diyos ko. Thank you so much, dear Lord. At saka ang kagandahan kasi, nalilibang kami. Lalo na ngayon, Yun. pareho na kaming retired. Yan, may pinagkakaabalahan. At saka yun nga, iluluto mo na lang, i-film mo na. Ini-enjoy namin. Oo. Ang daldal nating dalawa. Halika na, kakain na tayo. Pero, gaya na sinabi ko sa inyo ulit, thank you so much. Thank you guys. very much. Thank you. Yung mga bagong napadaan dyan, pakisubscribe, like, and share. Please. Thank you. Para masundan nyo yung mga susunod naming mga video. Thank you guys. Pindutin nyo yung bell na maliit. Okay? Thank you so much. I love you all. Bye-bye.